Dinadayo ko sila ayon sa kanilang mga sambahayan. May hawak na mga tabak, sibat at mga pana. Pagkatapos kong suriin ang kalagayan, tumayo ako at sinabi sa mga mahal na tao, sa mga pinuno at sa iba pang mga tao. Huwag kayong matakot sa kanila, alalahanin ninyo ang halayang na dakiya at kakilabot. Lumaban kayo para sa inyong mga kapatid, mga anak na lalaki at babae, mga asawa at mga tahanan. Nang mabalitaan ng aming mga kaaway na alam namin ang kanilang balak at pinawalang saysay ito ng alahaya, bumalik kaming lahat sa pader, bawat isa sa kaniyang gawain. Mula sa araw na iyon, kalahati ng aking mga tauhan ang gumagawa, at ang kalahati naman ay may hawak na mga sibat, kalasag, pana at baluti. Ang mga pinuno ay nasa likuran ng lahat ng katayuda na nagtatayo ng pader. Ang mga nagdadala ng mga materyales ay gumagawa ng may isang kamay, at ang isa na may hawak na sandata. Ang bawat isa sa mga tagapagtayo ay may tabak na nakasukbit sa kanyang baywang habang gumagawa. Ang magpapatunog ng trumpeta ay laging nasa tabi ko. Sinabi ko sa mga mahal na tao, sa mga pinuno at sa iba pang mga tao, napakalawak ng gawain at tayo'y magkakahiwalay sa pader. Kaya't saan man ninyo marinig ang tunog ng trumpeta, magtipon kayo roon sa amin. Ang ating alahayahang siyang makikipaglaban para sa atin. Nagpatuloy kami sa gawain mula sa pagbubukang liwayway hanggang sa paglitaw ng mga bituin. Ang kalahati ng mga tauhan ay may dalang sibat. Sinabi ko rin sa mga tao ng panahong iyon, ang bawat lalaki at ang kanyang katulong ay manatili sa Jerusalem upang magbantay sa gabi at magtrabaho sa araw. Hindi ko hinubad ang aking damit, ni ang aking mga kapatid, ni ang aking mga tauhan, ni ang mga bantay na kasama ko. Bawat isa'y may dalang sandata, kahit nasa pag-iigib ng tubig.